What's up guys? Akong muli si Jupiter's TV, ang inyong kaibigan, isang successful sa pagninegosyo sa gilid-gilid ng kalsada. At nais kong ituro sa inyo ngayon ang aking naranasang negosyo at i-share sa inyo, baka makatulong ako sa inyo guys. Yung mga may pangarap dyan, gustong makaahon sa kahirapan, di alam paano mag-umpisa, di alam paano magsimula sa negosyo, no? Maraming mga naririnig na mga pang-discourage, kaya tumahimik na lang. Ako ito, si Jupiter's TV, ang inyong kaibigan na magbigay lakas ng loob sa inyo sa pagninegosyo. Isang tao na inyong kaibigan na magtuturo sa inyo ng negosyo guys. Kasi ang mga negosyong ituturo ko sa inyo ay aking pinagdaanan at ako ay nakakaahon sa kahirapan. Si Jupiter's TV ay galing sa mahirap. Wala ring pinag-aralan. Kaya kung ikaw walang pinag-aralan katulad ko, para sa inyo ito guys. Dahil ang ituturo ko sa inyo ay kayang talunin ang mga profesional, no? Kayang talunin ang mga teacher, pulis, ang sahod nila. Kaya ituturo ko sa inyo ito guys kung papaano at anong negosyo. Ang ituturo ko sa inyo guys ay pakbit. Napakagandang negosyo. Ang gagawin nyo lang, wag kayong mahiya, tanggalin ang hiya. Isipin ninyo ang inyong kahirapan. Isipin ninyo ang kahirapan ng iyong pamilya na gusto mong maiahon, no? Matupad ang iyong pangarap na makaahon sila sa kahirapan. Ito ang solusyon guys. Huwag kang tapusin mo ang video na ito at pakinggan mong mabuti. Kung maganda sana ay isama mo ang iyong asawa sa pakikinig sa video na ito at mag-subscribe na din kayo. Dahil ang negosyong ito ay makakatulong sa iyo ng malaki. No? Makakatulong at pwede kayong yumaman guys. No? Ituturo ko sa inyo ay pakbit, napakagandang negosyo. Nagnegosyo ako ng pakbit sa Dasmariñas, Cavite. Nung ako ay nag-indo sa aking pamamasukan, nag-scout ako na pwedeng, nag-isip-isip ako na pwedeng inegosyo guys. No? Marami akong nadaanang negosyo, pag-aasin. Nung nag-aasin, nagtitinda, nilalako ko yung asin. Tapos nagtitinda ako ng bagoong alamang, bagoong tahong, bagoong dilis. Yan, mga negosyo ko yan. Nag-barbecue ako, nagtinda ako ng mga itlog, nagtinda ako ng mga prutas, nagtinda ako ng calamares, yung puset, nagtinda ako ng fishball, palamig, no? Ang dami kong mga nadaanang negosyo, kaya ituturo ko sa inyo, pakbit. Pakbit guys, napakagandang negosyo. No? Mga 2012, sinubukan ko yung pakbit. Sinubukan ko ang negosyong pakbit. Napakaganda guys, kayang talunin. Kayang talunin ang sweldo ng pulis. Ipapakita ko sa inyo kung papaano. Una, ikaw ba ay may pangarap? Kung meron kang pangarap, iyon ang mahalaga dahil iyon ang tulak sa'yo para magporsige. Kaya kayong mag-asawa, mag-isip kayo, mangarap kayo para sa inyong anak. Para tanda o magkasakit, hindi kayo parang hingi-hingi ng tulong kung kani-kanino, kung saan-saan. Alam naman natin na pag mga tao, pag nakapagbigay ng tapos uulit ka, marami ka nang maririnig na salita. So, para maiwasan yon, magsikap tayo ngayon kung ikaw ay malakas pa. Makinig kayong mag-asawa, lalo na doon sa bagong mag-asawa na may anak. Guys, ituturo ko sa inyo ang pagtitinda ng pakbit. Ang pakbit ay isang practical na ulam yan. Mahirap, mayaman, pwedeng kumain ng pakbit, bumibili ng pakbit dahil ang pakbit gulay na masustansya. Ituturo ko sa inyo ang pagninegosyo ng pakbit. Una, guys,
Kung pumunta kayo sa mga malalaking palengke, may mga pakbit na rin, nagtitinda ng pakbit. Pero guys, madaliin natin ang pagninegosyo ng pakbit. Kumbaga, ilapit natin sa mga tao. So, ang i-invite ko kayo sa paglalako ng pakbit para kumita kayo ng malaki. Kasi nung ako'y nagninegosyo ng pakbit, una, nag-scout ako sa malaking palengke sa Binyan, Laguna. Pumunta ako doon, bumili ako muna, pakunti-kunti muna. Bumili muna ako ng sitaw, 2 plastic. Bumili din ako ng talong, 2 plastic, sako, plastic na malaki, 20 kilos yun eh. Talong, 1 plastic, 20 kilos. Tapos sitaw, bumili din ako ng sitaw, 1 plastic din. Bumili din ako ng okra. Bumili din ako ng mga kalabasa, guys, buo. Yun ang ginawa kong, ginagayat ko yun. Pagayat ko, guys, ang hinuli kong igayat, hiniwa-hiwa, ay yung talong, kasi nangingitim yun eh. Doon ako bumili sa nagsusupply sa palengke sa Binyan. May gulay galing sa may van na malaking elf close van na malaki. Galing sa Divisoria yon. Kasi ang bagsakan ng mga gulay sa Divisoria, galing na iba Biskaya, galing na iba Isiha, galing sa Baguio. Ibabagsak nila sa Divisoria. Yung Binyan naman, Kalamba, mga malalaking palengke sa Cavite, Bulacan, kukuha dyan sa Divisoria. Kaya sa madaling salita, guys, yung nag-supply sa Binyan, doon ako kumukuha. Hindi ako kumukuha ng kalabasa doon sa loob ng malaking palengke, bagsakan, hindi. Doon ako kumuha sa nag-supply, yung truck mismo na galing sa Divisoria. So, napakaganda ng kita. Kasi, una, ginayat ko na yung kalabasa, ginayat ko na yung sitaw, ginayat ko na yung okra. Tapos nagayat din ako ng kaunti sa ng talong, kasi yun eh, madaling masira kasi yung talong. Kaya nung hiniwa-hiwa ko na, guys, tinimbang ko, bumili ako ng timbangan digital. Tapos pinalabas ko ng ang 1 kilo, kasi halos nasa 22 lang ang 1 kilo. Pag i-mix mo yun lahat, i-mix mo lahat yun. Halimbawa, hiniwa ko lahat yung yung 1 plastic na okra, 1 plastic na talong, 1 plastic na sitaw, at saka 1 plastic na talong. Tinimbang ko lahat yon. Nung hiniwa-hiwa ko, pinahuli ko lang yung talong na hiwa-hiwain, kalahati lang. Tapos tinimbang ko siya uli, hinalo-halo ko, tapos tinimbang ko. Papatak siya, pag itutotal mo lahat ang per kilo, umaabot lang ng 22 pesos ang 1 kilo, guys. 22. So, ang binta ko naman, guys, yung 1 kilo, hinati ko sa tatlo ang 1 kilo. 60 lumabas. So, bumili ako ng plastic, yung plastic na linaw. Yung plastic linaw na Calypso na 6x12. Bumili ako 6x14. Bumili ako ng 6x14. Doon ko inilagay yung pakbet, 20 pesos. Yun ang inilagay ko, yun ang binalot ko, hinalo ko, minimix, tinitimbang ko yun sa digital timer. Halagang 20. Madali kasi yung digital timer kasi yun eh. Kumbaga, pag itimbang mo, may presyo na lumalabas. So, isit mo lang ng 60 per kilo. Tapos, pag naka 20 na, di okay na yon. Iyon ang ginagawa ko. So, may tubo ako, guys. Halos ang tubo ko 38. Ang tubo ko 38 sa 1 kilo. So, 22 lang ang kapital. So, napakaganda. Tapos, meron akong motor. Ang motor ko, guys, barako, nilagyan ko ng sidecar. No? Nung barako, nilagyan ko ng sidecar, yung mga hindi ko yung hindi ko pa na tadtad, gayat, inilagay ko doon sa ilalim,
tapos yung ilalim ng sidecar, tapos yung, kasi parang double deck yung sidecar ko na pinagawa. Yung ilalim, nandoon yung mga hindi pa natadtad, nagayat. Tapos yung taas, nandoon yung mga niripak, tapos nilagyan ko ng bubong yun guys. Tapos saka ko inilako sa mga subdivision. Inilako ko sa mga bahay-bahay. O, pakbit kayo dyan ma'am. Mura lang, 20-20 pesos. Masarap ito ma'am, igisa ninyo. Igisa ninyo ito ma'am. Napakasarap nito. O, pwede mo rin sabawan, pwede mo rin lagyan ng sardinas o haluan ng karne. Masarap. So, ang daming kung customer guys, ang daming bumibili. Napakalakas ng pakbit na negosyo. Kaya kung inegosyo ninyo ang pakbit, pakinggan ninyong mabuti ang aking sinasabi guys. Dahil kumikita ako, alam nyo ba kung magkano ang binta ko sa isang araw? Bumibinta ako ng 6,000, 5,000 sa isang araw sa pakbit. Imagine niyo, magkano ang tubo ko? Higit sa kalahati ang tubo ko. Kaya kung bumibinta ako ng 5,000 guys, kaya kung bumibinta ako ng 5,000, higit sa kalahati, 2,000 lang ang kapital doon, 3,000 ang kita ko. Oh, magkano sa isang buwan? Yung 3,000 ang malinis sa isang araw. Magkano sa isang buwan? 90,000. Magkano ang sweldo ng pulis? 30 lang. Magkano ang sweldo? 30, 40. Magkano ang kita ko? 90,000. Kita sa first year high school. Basta, sundin nyo lang ang aking itinuro guys. Napakagandang negosyo. Maganda kung kayong mag-asawa, magtulungan kayo. Magtulungan kayo. Ang asawa mo na may anak, maliit, pwede siya tagagayat. Ikaw naman na lalaki ang maglako, pakbit sa mga bahay-bahay. Napakalakas, di kayo magsisi. Makakaahon kayo sa kahirapan. Isang bili ng Jupiter's TV, huwag mong haluan ng bisyo. Sugal, pambabae. Kung ikaw babae, huwag kang manlalaki. Kung ikaw lalaki, huwag kang mambabae. Malas yan. Alisin mo, yung sabong, alisin mo. Kasi pwedeng mabagsak ka, pati kapital mo, matangay. Yan ang matinding bili ng Jupiter's dahil ako, wala akong bisyo. Napakagandang negosyo ng pakbit guys. Subukan ninyo. No, ako, ang pagsasalita ko sa inyo heart to heart. Naawa ako sa inyo. At gusto ko, kasi siyempre, maganda na ang buhay ko ngayon. Marami akong mga sasakyan, may mga bahay din ako. Masarap ang kinakain ko. Ako isang first year high school lang. Naabot ko ang ganito na parang walang parang ganon na lang kadali. Kaya, isinishare ko sa inyo. Bakit ko ipagdamot na ibahagi? Hindi ako katulad sa ibang mga negosyante na hindi ituturo. Kumbaga gusto nilang sa kanila lang, ganon. Ang Jupiter's TV po, ituturo sa inyo ang lahat ng mga dinaanan ko na negosyo guys. No? Sana magustuhan ninyo ang ating topic, pakbit. Una, doon kayo bibili ng gulay, kalabasa o pakbit o kalabasa, sitaw, talong, okra sa labas ng palengke, doon sa nagsusupply sa palengke. Doon kayo bibili ng gulay. Huwag doon sa loob ng palengke dahil patong-patong na, doble na yung, may patong na doon yun. Maliit na ang kita pag doon ka bibili. Bibili ka ng gulay doon sa nag-supply sa palengke. Kung saan kumukuha yung mga nasa loob ng palengke, doon ka din kukuha. Kung ikaw ay taga Samar, kung ikaw ay taga Cebu, puntahan mo yung malaking palengke sa inyong lugar sa Cebu. May mag-deliver dyan, madaling araw, alas 3 madaling araw. No, alas 3 madaling araw may mag-deliver ng mga gulay dyan. Mga naka-close ban. Galing yon, mga delivery galing yon sa mga bukid. No? Doon ka. Kukuha ka doon. Bibili ka doon. Bili ka muna. Ang kapital guys, mga 3,000 lang ang kapital. Mag-umpisa ka muna sa 3,000, 4,000. Kung meron kang motor, kabitan mo ng sidecar. Kahit anong motor. Ako marami kasi akong, umaabot kasi ng 60 mahigit ang aking motor mga tindero, umaabot ng 60 na nagpapalako ako sa mga tao na galing, mga tauhan ko galing Masbate, galing sa probinsya, Misamis Occidental, galing, tapos ini-stayin ko, libre lahat, libre kain. Ganun ang aking labanan guys. Tapos, ang ginagawa ko sa pakbit na yan, no? Ang pakbit kasi solo ko, ako lang ang nagtitinda kasi nag-scout nga ako, nag-study ako ng mga negosyo.
kung ano ang maganda. Kumikita ako ng 3,000 malinis, 90,000 yun. Isang buwan. No? So, napakaganda. Tapos, ang gagawin ninyo guys, after ninyo maglako sa mga subdivision o sa mga bahay-bahay, parking, paggabi na, magparking kayo sa daanan ng tao. No? Ang taong umuwi. Halimbawa, may pila ng tricycle, mahaba. Bago sila, doon ka, dugtong ka doon sa tricycle, sa unahan ka. Bago sumakay ng tricycle yung mga tao, ikaw muna, dadaan sa'yo, bibili ng pakbit yun. Ako hanggang alas 8 ako nagtinda, hanggang alas 9 nagtitinda. Bumibinta ako ng 6,000. Pag sinipag ako hanggang alas 10 pa nga ako nagtitinda. No? Hanggang alas 10 ng gabi kasi nanghihinayang ako. Ganon guys ang pagninegosyo. So, napakalakas kung kikita ka ng 3,000, mag-abroad ka pa kaya? Kikita ka ng malinis na 3,000, 90,000 yun. O di talo mo yung pag-abroad. Bakit ka mag-abroad? Bakit ka mag-abroad na ang pag-abroad ay 30,000, 40,000, 50,000? Ikaya yan dito sa Pilipinas. Makasama mo pa ang asawa mo, mga anak mo, makakatulong, masubaybayan mo pa sila. Kaysa mag-abroad ka. Di ko naman dinidiscourage yung may pangarap na mag-abroad. Pero kung ako sa inyo, wag mo nang ituloy yung pag-abroad. Yung ibabayad mong placement fee sa pag-abroad, pagpamedical, malaking pira kasi yun. Baka gagastos ka ng 40,000 bago ka makaalis, 30,000. Yung 30,000 guys, napakalaki. Ang kapital lang ng pakbit. Ikuha mo na lang ng motor yan. Kuha mo ng motor yan, kahit yung Rose na motor o Skygo na motor, pakabitan mo ng sidecar. Tapos yung 5,000 o 10,000, ikapital mo sa talong. Okra, matagal masira yon. Basta wag mo nang balatan, wag mo nang gayatin lahat. 10,000 ipangumpra, ibili mo lahat ng pakbit. Tapos yung 20,000, pagawa mo ng sidecar at iutang mo ng motor, i-down mo. Tapos magtulungan kayong mag-asawa. Asawa mo tagagayat ng pakbit. Napakaganda. Yayaman kayo guys. Magtulungan pa kayong mag-asawa. Ang asawa mo, pwedeng, kung wala kayong anak, o malaki na anak nyo, pwedeng pasamahin mo yung anak mo, pwedeng umangkas sa likod. Alam nyo guys, ang asawa ko, manager sa bangko. Pinaresign ko yan. 50,000 lang sahod niya. 50,000 lang sahod, pinaresign ko yan. Biro mo, imagine, hindi sa pagyayabang, pero isang first year high school na vendor. Ang asawa mo, professional. Ang asawa mo, professional. Pinatigil mo sa pagnegosyo. At ikaw na walang grado ang nagnegosyo ngayon. Hindi ba napakaganda nun? Kaya ako guys, nagpapalakas ako ng loob sa inyo. Nasa inyo naman kung makinig kayo sa akin o hindi. Pero kung ikaw mahirap, ako kasi, anak ako mahirap, 12 kaming magkapatid 12 kaming magkapatid. Napakahirap ng aming kalagayan guys. CR nga, wala kami. Ang bahay namin, maliit, kubo-kubo lang. Ang mama ko, housemaid. Ang papa ko, farmer. Nagtatrabaho sa hindi namin lupa. Tatlo. Dalawa sa may-ari, isa sa amin. Ganon ang labanan. Nagtatrabaho kami ng lupa na hindi sa amin. Kaya siyempre, sa 12 na magkapatid, ako lang din po ang yumayaman. Sasabihin ko ng mayaman kasi siyempre, mayaman na para sa akin yung meron akong mga sasakyan. Ang mga sasakyan ko yata nasa 11. Ang sasakyan ko 11. May mga bahay din ako guys. Hindi ko sinasabi sa inyo para magyayabang, kundi nagmo-motivate ako sa inyo. Huwag niyong ituring masama yung aking pagbabanggit kasi nagtuturo tayo Halimbawa, kung ang nagturo sa inyo ng magnegosyo kayo ay walang napatunayan, maniwala kaya kayo? Kahit isang tuka. Pero kung ang nagturo sa inyo galing sa mahirap, katulad ko, galing ako sa mahirap na pamilya na umaasinso, yung mayaman, hindi kaya kayo mag-i-encourage? Siyempre, bubuhayin ko yung dugo ninyo na hindi tayo walang pinag-aralan,
ay wala nang chance para yumaman. Meron guys. Unang ang turo ko sa'yo, alisin ang bisyo. Kasi pag may bisyo, kahit gaano pa kalakas ang negosyo mo, kung may bisyo ka, sayang, doon lang mapupunta. Ang kapatid ko nga kinumpute ko yung kita niya kasi tinuruan kong pagninegosyo ng tuyo. Mayaman na sana guys. Biro mo, umaabot na ng 5 yung motor nun. Honda, may mga tauhan na din. Bumagsak guys. Bumagsak, nakakalungkot. Huwag sana siyang magalit sa aking pagsasalita. Pero marami akong mga kapatid na hindi, kasi tinuruan ko na umahon na pero bumagsak. Kaya ang pagtuturo ko sa inyo ngayon, huwag ninyong haluan ng bisyo. Kasi kung magbisyo ka, sayang ang oportunidad. Ang negosyong ito, blessing. Hindi lahat pinagkalooban ng negosyo. Kaya kung magnegosyo ka ng ganito, huwag mong haluan ng bisyo. Kasi ang bisyo, malas yan, sa demonyo yan. Hindi naman pwedeng magsama yung kaliwanagan at kadiliman, guys. May isa dyan. Gapang ka palagi. Yan. Kung haluan mo ng bisyo. Doon mapupunta ang kita mo sa bisyo. Babae, malas yan. Mambabae ka, may asawa ka, magnegosyo ka, tapos ng babae ka, malas yan. Lalaki ka, babae ka, nagnegosyo ka, tapos ng lalaki ka, may asawa ka, malas yan, huwag ka na lang magnegosyo, malas ang buhay mo. Lalo na katulad natin na mga mahirap lang, gustong makaahon sa kahirapan, isalikway, sa Bisaya pa, isalikway mo ang iyong mga masasamang gawa na pangmalas sa pagninegosyo. 'Di ba? Ano guys, mag-isip kayong mag-asawa. Mag-isip kayong mag-asawa kasi hindi lahat ng panahon malakas tayo. Hindi lahat ng panahon ang ating katawan ay laging malakas. Darating ang panahon guys, babagsak yan. Paano kung wala kang ipon? Magkasakit ka. Paano kung na-stroke ka, may anak ka? Ang sakit sa mga lalaki, stroke. Pag na-stroke ka, tulog, patay ang kabila mong katawan. Kalahati ng katawan, ang anak mo, lapit ng lapit sa'yo, wala kang maibigay. Lalo kang ma-depress, ma-stress. Panghihinayangan mo ang oras na nawala sa'yo. Ang araw na sinayang mo, nawawala, na ginugol mo sa mga pangit na gawain. Hindi ka nagnegosyo o nagnegosyo man, hinaluan mo ng bisyo. Babagsak. Dumating sa'yo bigla yung mga ganong bagay. Magsisisi ka guys. Kaya ako, nagtuturo sa inyo na huwag haluan. Ako, anytime ako man ay mawala, meron na ang aking mahal sa buhay. Di na sila parang naghihirap, guys. No? Ganun. Kaya ako i-share sa inyo. Sana, pag magnegosyo ka, lalo ako kasi nagnegosyo ako, guys, binata pa ako. Binata. 2006, nagnenegosyo na ako. Nag-asawa ako 2010. Nag-asawa ako. So, merong 4 years akong nagnegosyo na binata ako. Kaya kayong mga binata dyan, sureball na ang pag-asinso, pagsanayin na ninyo ang inyong sarili ngayon sa pagninegosyo. Tapos, ang isang bilin ko, guys, ito, makinig kayo, mga mag-asawa, sa aking vlog, sa aking YouTube, makinig kayo. Umulan, umaraw, magtinda kayo. Kasi kung ang expenses nyo, 500, isang araw, pag hindi kayo magtinda ngayon, saan nyo kukunin yung 500? Siyempre, sa kapital. Diba? Kung hindi pa kayo magtinda bukas, saan nyo kukunin? Di 1,000 na, saan nyo kukunin? Kaya umulan, umaraw, bumagyo, magtinda kayo guys. Kasi pag umuulan, malakas ang gulay, malakas ang diskarte. Ganun ako guys. Nagtinda ako kahit umuulan, lalo akong nagtitinda. Bakit? Hindi makakalabas yung mga mga bahay, hindi makalabas yun. Hindi makalabas yung mga tao sa bahay dahil maulan. O ikaw lumapit, ma'am, pakbit kayo, ay may pakbit, bili na ako kasi umuulan.
Di na ako pupuntang palengke, o di mas mabinta, kikita. Ako, kumikita ako ng mga malalaki pag may mga pangit na panahon. Kasi ako mismo, ang kagandahan kasi sa vendor, ikaw mismo lumalapit. Nagtinda ka ng pakbit, ikaw mismo lumapit sa mga bahay-bahay. Ma'am, bili na kayo pakbit, ma'am. Sariwang-sariwa po ito, ma'am. Ito, ma'am, oh, kagagayat ko lang. Ito, ma'am, pili ka lang, 20 pesos lang. Bahay, pag marami silang pamilya, kukuha yan 3 balot, 60 pesos. Kukuha yan 4 na balot, kukuha 2 balot. Masarap to, ma'am, isahog mo sa, lagyan mong sardinas, igisa mo. Sabawan mo. Masarap to. Lagyan mo ng noodles kung ano, mga practical na ulam, ma'am, ito masarap to. Pakbit, masustansya pa. O, di napakasarap mag-market. Guys, huwag kayong magnegatibo. Huwag niyong pakinggan huwag niyong sundan ang nasa damdamin ninyong negatibo. Yung parang, ano ako, marami nang nagtinda niyan sa palengke. Negatibo, wala kang kaginawaan sa buhay pag iyon. Pag iyon ang isipin mo. Alisin mo yun. Tapos yung pride, yung mahiyain, hambog, kahit wala naman. Mayabang, kahit wala namang ipagyayabang. Garbo sa Bisaya, taas kayo garbo. Alisin yun, guys. Hindi makakatulong sa pangarap mo yun. Kung ikaw may pangarap, alisin mo yung ganong bagay. Dahil di nakakatulong sa'yo yun. Mapipigilan lang ang pangarap mo. Sa pakbit, guys, pwede kang magiging milyonaryo. Sa pakbit. Tulad ng sinasabi ko, kaya mong kumita ng 90,000 isang buwan. Sa pakbit. Kuhanan mo ng expenses yun sa pamilya. Mga 20,000. Pagkain, di may 70,000 ka pa. Sa binta lang na 5,000 ha, may 3,000 kang malinis. Dahil ngayon, mura pa rin naman ang mga gulay ngayon eh. Mura pa rin. Bumili nga ako ng pakbit sa Usami, 50 lang eh. 50 lang ang 1 kilo eh, sa pakbit. Eh siguro kung doon ako bibili sa nag-supply sa kanila, ganun din, 22. 22 ang kilo. Lahat. O kung ibinta ko yun, ilako ko 60 ang kilo. O 10 piso lang ang diferensya. 10 piso lang ang diferensya sa palengke. Eh kung malayo sila sa palengke, ang pamasahe, ang laki. 30, 50, 60 ang pamasahe, 40 ang pamasahe. Eh sa akin, pakbit, bili sila ng 1 kilo, 60, 10 piso lang diferensya. O sa akin na lang sila bibili. Ganun yun. Guys, isip ba? Utak ang gamitin natin. Kaya tayo binigyan ng utak para gamitin natin sa pag-iisip. Lalo na sa ikabubuhay, ikabubuti, ikaayos ng ating pamilya. Sana naintindihan ninyo ang aking advice, ang aking pagtuturo. Pakbit, napakagandang negosyo. O kung 90, kuhanin mo yung 20,000 para sa expenses, pagkain lahat, diaper ng bata, pagkain sa mga anak mo, may 70,000 ka pa. Sa 10 buwan, may 700,000 ka na. 10 buwan. 15 months, may 1 million ka na. 15 months, 1 buwan, 1 taon, at saka 3 months. Kita nyo, milyonaryo ka. Sa loob ng 1 taon mahigit pag makinig ka sa instruction ko. Yung iba kasi, guys, yung iba, kaya hindi yung mayaman, may bisyo. Ang Jupiter's TV nagturo, alisin mo yung bisyo. Pangalawa, ang isang hindi nababantayan ng mga ibang nagninegosyo, kung may pira sila nakakaipon, kampante, minsan hindi magtinda, on-off sa pagtitinda. Ang Jupiter's TV, mali yun. Ang Jupiter's TV, ay araw-araw ka magtinda. Masama ang panahon, pangit ang panahon, maganda ang panahon, magtinda ka. Bakit? Ang expenses mo sa iyong pamilya, sa bahay, araw-araw, pareho lang. Bagyo, araw, umuulan, pareho lang ang expenses. Kung hindi ka magtinda, saan mo kukunin yung 500 mo sa araw-araw na expenses? Kung umuulan, bukas pa rin, hindi ka pa rin magtinda. Saan mo kukunin? Di 1,000 na ang na-damage. Saan mo kukunin? Tapos, di pa rin, dahil ang panahon, minsan 1 linggo,
Guys, huwag tayong didepende sa panahon. Umulan, umaraw, bumagyo, magtinda ka ng pakbet. No? Napakalakas ang pakbet. Tandaan niyo ang pakbet pag umuulan, bumabagyo, lalong malakas. Kaya dapat magtinda ka dahil ang expenses ng pamilya mo ay pareho lang. Pareho lang sa lahat ng panahon. 'Di ba? Iyon ang sinasabi ko sa inyo. Hindi nababantayan ng ibang mga negosyante yun. Yung pagiging kampante. Tapos yung bisyo, maano yan, lalo na yung sugal. Alisin yan sa pagninegosyo dahil, ano yan guys, pwedeng makayod pati kapital mo in a one day. Ubos lahat. Meron akong kakilala guys, gulay din. GMA Cavite. GMA Cavite ha, ito babanggitin ko na, taga GMA Cavite. Mga nagkakariton, mayaman na guys. Ang mga nagkakariton doon, halos tauhan niya lahat. Tinda gulay, kumukuha sila sa Quezon. Nakabili siya, malaki ng bahay. Tapos nakabili siya ng jeep na stainless, na hakutan ng gulay. No, galing Divisoria, galing din sa Quezon, mga gulay. So, marami nagtutulak ng mga kariton naglalako ng mga tao, tauhan niya, naglalako ng kilala kung mga taga GMA, kilala ito. Cavite, taga Silang, kilala ito. Dahil nagtutulak ng mga kariton diyan ng mga gulay. No? Mga may-ari diyan, mayaman. Pero guys, dahil sa hinaluan ng bisyo, sa bungiro, nagdrugs pa, bagsak, gapang. Kaya kung masabi ito sa inyo, kasi kadikit ko siya. Ako, nagtinda ako ng tuyo. Ito naman, mga karito ng gulay. Yan. So, makakwentuhan ko. Makakuha ako ng idea. So, bagsak. Gapang. Hinahaluan ng bisyo. Kaya ako, nagtuturo ng negosyo, wag mong haluan ng bisyo dahil babagsak at babagsak ka. Guys, ako na mismo ang nagsabi sa inyo. Napakaganda, napakasarap magnegosyo. Bakit ka mag-abroad? Bakit ka mag-abroad? Na kaya mo naman kitain dito sa Pilipinas yung pag-abroad. Di ba nakita nyo, pakbit lang, kaya kumita ng 90,000 isang buwan. Kuhanin mo yung 20,000 pang expenses sa pamilya mo. Ang pinaka-sekrito, kaya na-aasinso ka guys, yung sinasabi ko, kahit anong araw magtinda ka. Kahit anong araw. Umulan, bumagyo, umaraw. Kasi isipin mo, pag hindi ka nagtinda, doon ka kukuha sa kapital mo. Pag hindi ka magtinda. Pag may sakit ka, yun lang. Huwag kang magtinda, may sakit ka eh. May lagnat. Pero hanggat wala kang sakit, magtinda ka. Magnegosyo ka kasi pag dumating yung sakit, di ka makapagtinda 3 araw, 4 na araw, saan mo kukunin yung 2,000 mo na expenses? Hindi yan nababantayan ng ibang mga negosyanteng mga maliliit. Kasi parang kumpiyansa sila. Kaya guys, sa pagninegosyo, isipin ang negatibo at positibo. Ano ba ang negatibo sa negosyo na ito? Pag gagawin ko ito, babagsak ako. Dito ako sa positive. Pag dumating man yung mga negatibong darating sa negosyo mo, mababantayan mo na dahil naaral mo na. Naaral mo na eh. Napakasarap magnegosyo guys. Masarap din ang may pera. No? Yung maibigay mo yung gusto ng mga anak mo, gusto ng laruan, maibigay, makabili ka. Mas masakit yung ang anak mo, pasilip-silip sa bintana ng inyong bahay, tumitingin doon sa kapitbahay, ang kapitbahay nagbibili ng laruan, wala kang maibigay. Masakit sa atin na titingnan yung ating mga anak pag ganun. Wala kang maibigay. Tiis lang anak, wala. Pero kung meron, maibigay mo kahit paano kaligaya. Kasi pag ang anak mo masaya, masaya ka din eh. Pero pag ang anak mo pasilip-silip sa tinda, sa bintana, nakatingin doon sa kapitbahay, dahil ang mga anak pala nung kapitbahay na naglalaro, ikaw wala kang maibigay na laruan sa anak mo. Di ba masakit? Masakit yung ang anak mo pumunta sa eskwelahan,
wala kang naibigay kahit piso. Alam mo, pag recess, walang makain yung anak mo. Alam mo yon, nasa isip mo. Alalahanin natin yun eh. Alalahanin natin yun. Kumbaga, mabigat sa atin, masakit para sa atin yun, guys. Yung mga anak natin na pumunta sa school, walang baon, masakit para sa atin yun. Eh kung meron kang papaano, 20 pesos, ipabaon mo, bakit nagnegosyo ka? Di wala kang alalahanin. Ang anak ko nakakain ng masarap, di kampante ka, nakakain ng masarap dahil napabaunan mo at saka pira, nakapagmerienda. Pero anak mo, minsan nag-aalala ka, nakakain na kaya, wala kaming bigas ngayon, wala kaming ano ngayon, napakahirap ng buhay. Kaya guys, ang Jupiter's TV nagtuturo sa inyo, heart to heart, totoo, hindi ito biro, hindi ito parang nagtuturo lang for the views. Sabi ko nga sa inyo guys, ako, mayaman na ako. May bahay ako, ang laki nitong bahay ko, ang laki nitong bahay ko. Siyam yung room ng bahay ko. Siyam yung room. 7 yung may aircon. Oh. Hindi ako nagyayabang, kundi nag-i-encourage ako sa inyo. Buksan nyo ang isip nyo. Huwag kayo alisin ninyo ang pagiging negatibo. Sa negatibo, walang mangyayari guys. Sa negative na isip, sa negatibong isip, walang mangyayari sa'yo. Huwag kang makinig sa mga negatibong palibot sa mga taong nasa iyong palibot, kundi i-secure mo yung pamilya mo. Paano kayo makaahon sa kahirapan? O di, ito, Jupiter's TV, makinig kayo. Hindi ko kayo tuturuan ng masama, kundi ang pag-ituturo ko, pag-ahon sa kahirapan. Sinabi ni Jupiter's TV na huwag kayong magsabong. Nagnegosyo ka ng pakbit, nagsabong ka, o di, bagsak ka. O di, kung may pangarap kayong mag-asawa, magnegosyo kayo ng pakbit. Napakasarap. Itinuro ko na sa inyo. Saan kukuha ng pakbit? Doon sa nag-supply sa palengke. Doon kukuha ng pakbit. Doon ka bibili. Kung sino yung mga truck na biyahero galing sa iba-ibang lugar na nagbagsak doon sa palengke ng mga gulay, doon ka bibili. Tapos, ang motor mo na ginagamit mo lang sa pumporma, pampapugi, kabitan mo ng sidecar. Tapos, dalawang grado na sidecar, ganun. Ang ilalim, lagyan mo ng stock, ang sa taas, display, mga balot-balot na mga ripak, lagyan mo ng bubong para di ka mangitim sa paglalako. At pag maulan, di ka maulanan, di ka mag-ano. Oh, ganun. Kabitan mo ng sidecar, tapos iano mo yung pakbit. Karga doon. Tapos pag hapon, naubusan ka na ng binalot, o parking ka sa isang daanan ng tao bago sumakay ng tricycle yung mga tao. Bago sumakay yan ng tricycle, bibili yan, dadaan sa'yo. O doon ka, maka-standby ka doon. Habang naka-standby ka, nakaupo ka sa motor mo, magayat ka ng talong, isalansan mo doon sa mga, unahin mo munang gayatin yung kalabasa, okra, sitaw. Ang talong, dahan-dahan lang sa paggayat. Di ba, naubos na yung 20, gayat ka ulit. Maubos na yung 20, magayat ka ulit ng talong. Kasi nangingitim yun pag i-stack mong mabuti. Kung matagalan mong ma-release, papangit ang pakbit mo. Kaya ang gagawin mo, gayatin mo yung talong. Pag naubos, gayat ng talong, isaksak mo doon sa plastic mo na ganun lang. Timbang ka, plastic, tapos talong, ganun. Napakagandang negosyo guys. Pakbit. Kayang talunin yung sweldo ng teacher. Ang teacher, pagod na pagod din yan. Laging nakatayo sa pagtuturo. 30,000. Ikaw, di ka nakapag-aral katulad ko. Magnegosyo ka ng tuyo. Ng pakbit. Magnegosyo ka ng pakbit. Pwede mong i-times 3 yung sweldo ng teacher. Tandaan mo yan. Napakasarap magnegosyo. Kaya ako nag-i-encourage sa inyo na magnegosyo.
Nasa negosyo ang pirang pangtupad sa pangarap mo. Mamasukan ka. Ako na mamasukan ako, nagiging messenger ako, nagiging janitor. Una, construction, nagiging houseboy din ako. O, nagiging houseboy ako, nagiging boy din ako sa poultry. Layer, itlogan ng manok. Tapos, nagiging construction boy. Tapos, nagiging messenger. Tapos, janitor sa SM Dasmariñas. Sa Megamall, sa Charter Chemical, factory ng mga pintura, sa Tutuban Mall, nagja-janitor ako. Walang nangyari. Kulang pa ang pira na sa akin, kulang pa sa pangsarili. Namamasahe ako, nag-rent ako ng bahay, nag-rent ako, bayad kuryente, tubig, pagkain ko, merienda, ubos. Wala, kulang pa sa pangsarili. Kaya kung mayroon kang magulang, di mo mabigyan. Ako nakapagbigay. Nagiging breadwinner ako nung nag-start ako nagnegosyo. Ako na ang bumubuhay sa magulang ko. Abundant sila guys. Hanggang ngayon. Magkano ang binibigay kong allowance sa aking magulang, sa aking mama. Siya na lang ngayon. Namatay ang papa ko nung noong 2020. Pero bago namatay, kaginhawaan din naman ang ibinigay ko dahil magkano 12,000 ang isang buwan nilang dalawa. Ngayon, si mama na lang, 12,000 ang isang buwan niya. Plus siya pa ang nag-ano sa mga niyugan ko, siya pa ang nag-aani. Sa kanya na yun, di ko na siya pinakialaman. Basta naka-maintain ako sa 12,000 isang buwan niya. Allowance. Sabi, ang bilin ko lang, kumain ka ng masarap. Ganon tayo guys. Masarap yung ganong pakiramdam sa magulang. Natutulungan natin. Pangarapin nyo rin yun. Na ang magulang ninyo na mahirap, ay bibigyan mo ng kaginhawaan balang araw. So itong sinasabi ko, isipin mong magulang mo para mamotivate ka, magsakripisyo ka. Alalahanin mo yung sakripisyo ng magulang mo nung maliit ka pa na gusto mong matulungan ang magulang mo. Magnegosyo. Kasi namasukan ka sa factory, di ka makapagbigay sa magulang mo. Namasukan ka sa mga minimum wage, di ka makapagbigay. Kulang pa sa pamilya kung may pamilya ka. Kulang pa sa mga anak mo. Kulang pa sa sarili mo. Paano ka makapagbigay sa magulang mo? Kung nangarap ka, gusto mong matulungan ang magulang mo, gusto mong matulungan ang pamilya mo, nasa negosyo guys. Tandaan ninyo yan. Nasa negosyo. Nasa negosyo. Ang pira. Dire-diretso lang kayo. Maliit lang ang kapital ng Pakbit. 5,000 lang. O yung asawa mo, pwede rin maglako. Lokdo ng balde. Langgana. Magdala ng 20 na balot. Habang ikaw, maglako ka din. Kung may anak kang binata o kaysa puro ML, puro laro, patulungin mo, palakuin mo, sanayin mo sa negosyo. Pag walang pasok, palakuin mo. Tiyak ako guys, yan ang magiging susi para makahawa ka ng milyon. Yayaman ka. Binigyan ko na kayo ng computation. Binigyan ko na kayo ng computation. No? Binigyan ko na kayo ng computation sa Pakbit. Ang 1 kilo, makukuha mo lang ng 23 ang 1 kilo, 23. Ipasa mo ng 60. Meron kang 30 mahigit, 37 ang 1 kilo na tubo mo malinis. 30 City. Kung makabinta ka ng 5,000 sa isang araw, meron kang, ipalagay na lang natin, estimate, meron kang 3,000 malinis. Araw-araw ka nagtitinda, may target ka na maabot ko to, mahit mo yung target mo. Meron kang 90,000 sa isang buwan. Dahil nakinig ka sa Jupiter's TV na umaraw, bumagyo, umulan, magtinda ka. Kasi ang expenses mo ay permanente yan. Permanente. Kaya yun guys, sana naintindihan ninyo ang ating topic. Marami pa akong ituturong negosyo. Sana sa mga tao dyan, yung mga mayayaman, hindi para sa inyo ito. Ang pag-vlog ko. Pwede rin makasupport kayo. Pwede rin mambash kayo, ganun. Pero kayong mga mahirap na katulad ko, mangarap kayo. Pakinggan ninyo ang aking mga sinasabi guys. Kung may mga mahirap din na
mambabas, okay lang. Kung merong mga nanunuya, mga nang babas na di naman mawawala yun eh. Lahat naman may mga basher eh. So, ano ko na yun? Kumbaga, expected ko na. Guys, napakaganda ang negosyong pakbet. Tandaan ninyo, kaya nyo talunin ang pulis ng sahod. Kaya nyo talunin ang teacher ng sahod. Dublihin mo pa, triplehin mo pa. Kaya mag-isip kayo, yung mag-asawa dyan, huwag kayo mag-abroad. Mahumsik kayo doon. Di mo pa alam kapalaran mo doon. May mga gira pa doon. Di ko kayo tinatakot. Kaya ko sinasabi, bakit ka mag-abroad na maiwalay ka sa pamilya mo? Maging daan pa yan para maghiwalay kayo dahil makakita, malayo kayo sa isa. Magiging daan pa yan para kayo ay magkawatak-watak, mawalay sa pamilya, magkahiwalay ng tuluyan. Dito na lang, magnegosyo na lang kayo guys. Napakasarap magnegosyo. Ako na nga yung halimbawa na walang grado, first year high school lang. Pero yung mayaman sa pagninegosyo, pagbibindor guy. No? Sana nakinig kayo sa aking mga sinasabi. Huwag kayong magdamdam, huwag niyong isipin na ako mayabang kasi wala naman akong ipagyayabang eh. Wala naman akong, kasi nagmumotivate ako kaya nagbabanggit. Pero ako, hindi naman ako nagyayabang kasi alam ko naman, binigay din sa atin ng Diyos yan. Mga bagay na yan. Hindi ko magawa yan kung hindi ko hinihingi. Siyempre, kung humihingi ka ng Diyos, sa Diyos, ang Diyos mabuti. Kung humihingi ka, siyempre, mabuti din dapat ang hihingiin mo. Huwag mong haluan ng bisyo. Ang bisyo sa demonyo yun, sa mga ano. Kaya kung humihingi ka sa Diyos, tapos haluan mo ng bisyo, lalayo ang Diyos sa buhay mo. Di ka magtagumpay. Tandaan mo yan. Ito ang Jupiter's TV na magsasabi sa'yo ng tilibaybay.